So the three-moment equation gives us the relation between the moments between any 3 points. So tatandaan nyo lang, any 3 points. And their relative vertical distance or the deviation. Vertical distance, natatandaan nyo lang din yan. So dito, this method is widely used in finding the reaction in the continuous beam. So ginagamit din to pang solve ng deflection, no? Ng indeterminate structures, lalo ng beam. And then, pwede rin siyang gamitin kapag non-homogeneous or homogeneous yung beam. Pwede rin siyang gamitin kapag prismatic and non-prismatic beam. So, ibig sabihin, kahit ito din pala, pwedeng ito na lang yung gamitin nyo, no? Sa lahat ng beams, no? So, paano to? So, for example, binigyan ka ng beam, any loadings, no? Hindi mo naman alam kung anong loadings yan. And then, ang sabi dyan, magko-consider ka lang ng 3 points. Saan yung mga 3 points na yan? Ito si point 1, point 2, and point 3. So, sa point 1, point 2, point 3, meron yang loads, no? So, kapag kinat natin yung yung segment na yan, so, unang segment, from segment 1 and 2, meron tayong loadings dyan, no? Kapag kinat mo yung section dyan, ang may expose tayo kapag kinat yung beam, may expose tayo ng moment, tama? Moment din, sa 2, shear, and also dapat meron yung axial kung merong horizontal force, pero hindi natin siya consider na dyan. And then, dito naman sa segment 2 and 3, meron din yung loadings, no? Na-imagine. Then, meron din yung bending moment, no? And then, this is the shear. And then, paano yung assumption ng bending moment natin dyan? Nakangiti, no? Positive. No? Ito yung bundok, di ba? Tama ba? Positive moment, tsaka negative moment. Tama? Ayun na, tama. Tama. Wala. Okay, next. Parang hindi ba kayo ganun? Tapos, makinig. Tapos dito, meron tayo dito moment diagrams. Ito makinig lang. Moment diagrams of load on simply supported beam. So, simply span. So, for example, ito, hindi naman natin alam yan. So, parang this is the bending moment diagram nung loads na to. Due to the loads. Diba? O, diba naalala nyo, may shear. O, pagka may shear, aangat. Tapos may loads, pababa, aangat, magko-close. Tama? And then, area moment, aangat ka dito, and then bababa. So, syempre, hindi man alam yan. So, parang ganito lang yung figure. Pinakita lang. Ganon din dito sa kabila. Then, ito naman, yung moment diagrams of loading by the end moments. So, ano yung mga end moments na yan? Ito. So, positive. So, clockwise, di ba? So, aangat. Tapos, hindi mo sure kung mas mababa or mas mataas si M2, di ba? So, kahit ano naman yan, kahit mas mataas or mas mababa, basta mahati mo siya sa dalawang triangle. No? This is M2, bababa. Then, ganun din dito, aangat. Tapos, nolo, yan. Diba? So, yan lang naman yung mga tatandaan natin. Tapos, di ba, kukunin natin yung elastic curve. Imagine niyo ito yung elastic curve natin. So, this is the point 1, point 2, and point 3. Ay, Barbie. Siguro kahit saan ba maganda ilagay ito? O, kahit saan naman lagay yung 2, no? Basta, again, ang kailangan natin is 3 points. Ayan. Tapos, anong gusto nyo gawin? Gawa kayo ng tangent line. Tangent line. Lagi naman yun, Sir Tagal. Naalala ni Sir Tagal. Nasaan yung ruler? So, for the ruler, ayan lang. So, di ba ito yung horizontal? Ayan. Tara. Basta vertical distance yan, yung kailangan na. Ayan.
So, yung distance, natatandaan nyo to ha, yung, asan yung ruler? Yung vertical distance from point 1 to point 2, di ba elastic curve yan? Point 1 to point 2. So, this is denoted as H1. Ikaw po bahala kahit So mag-iisip tayo ng point mamaya. Pero mamaya makikita nyo kung saan madalas nagkakat, no? So, point 2. So, ang distance naman ni point 3 to point 2 denoted as H2. Sundan. Tapos, what if gumawa ako ng tangent, no? Saan nyo gustong gumawa ng tangent? Sa tangent at 1. Or sa tangent at 2. Tangent at 2. Dapat pala sa tangent at 2. So, tangent at 2, ito siya. So, actually, ano lang to ha? Derivation ng formula. Kasi mahaba yung formula eh. Taray. Favorite. Okay. Yung average. Okay. Gumawa ako. This is the tangent at 2. Ano yung distance from point 1 sa elastic curve hanggang sa tangent at 2? Ano to? This is... Hindi. Ano yung notation natin dito? Yeah. So, this is the tangent deviation of... Tama. Tangent deviation of 1 with respect to 2. Ay, perfect. Papasa. Ito, simula dito, ito naman ay the tangent deviation of 3 with respect to 2. Nakita? Na-imagine? Nakita yung triangle? Ito yun, di ba? I-zoom in natin. Imagine. Okay, ito yung triangle na ginawa ko. Ito. Parang alam niyo to yung sa surveying sa highway. Ayan, di ba yung parang parabolic kineso. So ito, ano yung distance simula, di ba ito yung point 2 natin? Ano yung distance nito horizontally? Ito, anong distance to? This is L1, no? From point 1 to point 2 horizontally, this is L1. Ito, L2. Tama? S2. Tapos ito, ano yung height na to? This one. Ito, anong height yan? Tangent deviation of 1 with respect to 2 minus H1. Ito, ano yung height naman nito? H2 minus 3 with respect to 2. And then, ano yung pwede nating makuha dyan? We have the tangent deviation of 1 with respect to 2 minus H1 divided by L1 is equal to H2 minus the tangent deviation of 3 with respect to 2 divided by L2. Hala. Ratio and proportion yun. Ratio and proportion, no? Nasundan? Okay. Tama. Perfect. Rise over run. Kahit naman run over rise, no? Pwede. Ngayon, pupunta tayo dito. Unahin na natin yung left side. See? No? Yung left side. Ito yun, di ba? Ito yung loads natin sa left side. Tama? Imagine. So, the tangent deviation of 1 with respect to 2 is, ano yung theorem natin dyan? That is 1 over EI multiplied by the area under 1, 2. Ano yung saan siya magsisentroid? From point 1. So, di ba dito yung point 1 natin? No? Ngayon, 1 over EI, area 1.
ito yung area 1 natin. Hindi natin alam yan. Area 1. O, ano yung centroid niya from point 1? A1. Di ba A1? A bar 1, no? Lagyan mo ng A bar 1. O, yun na yun. Plus. Ano yung pakialam namin dyan, sir? O, plus. Ito naman, dalawang triangle. Di ba? O, unahin natin yung triangle na M1. That is 1/2 multiplied by M1. Ano yung base niya, height niya? Sorry. L1, di ba? Ano yung centroid niya from point 1? 1/3 ni L1. Yes. Ayan na yung tangent deviation of... Nasundan? Yung tangent deviation? Ay, kulang pa pala, sorry. May M2 pa. Plus 1/2 ni M2. Ano yung moment arm niya? 2/3 ni L1. Okay? So, I have 1 over EI. A1, A bar, 1, plus, simplifying. Tama ba? That is M1 L1 squared over 6 plus M2 L1 squared over parang 3 lang. Simplify lang natin. So, the tangent deviation of 1 with respect to 2, LCD natin, no? Least common denominator. Ang least common denominator ay 6. So, multiply lang natin ng 6. So, 6A1, A bar 1 plus M1 L1 squared plus 2M2 L1 squared. Okay, so hawakan lang natin yan. Next, punta naman tayo dito sa isang derive pa lang to. Para makita nyo kasi dito, mahalaga yung mga distances, yung mga direction ng moment, no? Then next, ang kailangan natin ay the tangent deviation of 3 with respect to 2. Ang theorem natin is 1 over EI area between 3, 2. Ang centroid natin is from 3. Ito yung point 3, no? Okay. So, una, 1 over EI. Ang area natin is area 2 times B bar 2. Tama? Plus 1 over 1/2 ng M2 times L2 to ha, length 2 na yan. Ang moment arm niya is 2/3 ni L2 plus 1/2 ni M3 multiplied by L2 1/3 ni L2. Okay, simplify lang uli natin. So, 1 over... Ay, lumipad ang... 1 over EI A2 B bar 2 plus simplify lang natin. This is M2 L2 squared over 3 plus M3 L2 squared over 6. Simplifying para maging EI lahat. This is a tangent deviation of 3 with respect to 2. That is 6 A2 B bar 2 LCD, no? Plus aray, masakit na. M2 2M2 rather L2 squared plus M3 L2 squared. Okay? Whew! Punta tayo dito sa ginamit natin kanina. Yung nakuha natin sa ratio and proportion. Okay, so sa quiz natin, actually, meron na to, printed naman na yung, ipiprint na lang naman na to, derived na siya. So, ito si tangent deviation of 1 with respect to 2, tama? Minus,
Class, pakilagay na lang, no? I-divide ko na rin to ng L1. Tama? At tapos, itong EI1 na yan, no? Since nandun sa segment 1 yan, so, depende kung anong EI yan, ha? No? Kasi nga, kailangan pwede siya sa non-prismatic tsaka non-homogeneous. Minus H1 over L1. Tama ba? Dinivide ko ng L1 to. And then next, equals H2 over L2. Tama? Minus, yung tangent deviation of 3 with respect, hindi ka kasya. Wait lang. Bakit ulit may L1, sir? Sa ilalim mo. Wait lang. Bakit siya merong... Pero siguro pwedeng i-minus mo na lang H1 doon para isa lang yung L1. Saan? Isama mo na lang sa Hindi. Kailangan natin yan, no? Eto. Bakit may L1? Kasi di ba T1 respect to 2 divided by L1. Di ba parang eto divided as ito yun. Parang pinag-iwalay mo lang. No? And then, tangent deviation of 3 with respect to 2. Ito siya. Tama? So, this is I2, E2. Divided by L2. Tama? Okay, simplify lang natin. So, tatranspose ko sa kabila lahat ng may... No? Tatranspose natin to. Ito. Sa kabila. Ay, Barbie. Ito, tatranspose lang natin. Tapos ito, tatranspose din doon. So, magiging equation natin, I have 6. Teka lang, nasa na ba ako? M1 L1 squared plus 2M2 L1 squared plus 6A1 A bar 1 divided by 6E1 I1 L1 minus plus 2M2 L2 squared plus M3 L2 squared plus 6A2 B bar 2 divided by 6E2 I2 L2 equals to H1 over L1 plus H2 over L2. So, actually, ito na yung general formula, no? Sir, paano siya naging general? Sisimplify pa natin. Kalma. No? Simplifying. Ito, tingnan nyo to. M1 L1 squared divided by... Ay, pwede pa pala i-simplify, no? Dun sa... I-multiply ko na lang ng 6 both sides. Tama? So, mawawala na yung 6 dito. Nasundan? Okay, nabawasan ng 6. Pag sinimplify natin to, magiging M1. Eto, di-divide mo to ng ano? Ng L1 divided by L1. So, magiging M1 L1 over E1 I1. Tama? Plus, ito, 2M2 divided by L1. 2M2 L1 divided by E1 I1. Nasundan? Plus, 6A1 A bar 1 divided by E1 I1 L1. Okay. So, ilipat ko lang to, ha. Lagay ko dito sa dulo muna. Then next, si 2M2 L2 squared, L2 divided by L2. So, magiging L2 na lang. Tama? Divided by E2 I2. Tama? Plus M3 L2 divided by L2 squared divided by L2. L2 na lang, divided by
E1, I2 na pala to, sorry. I2, E2, I2. Tama? O, lipat ko na dito to, plus. No? Plus 6A2 B2 bar over EI L1. L2 pala to, sorry. Okay? And then 6 H1 over L1 plus H2 over L2. O, pag sinimplify, sir, paano pa i-simplify yan? Ganito, duplicate. Sir, paano i-simplify? Ito, makikita nyo, di ba? Pwedeng i-factor out si 2M2. Nasundan? Di ba ipa-factor natin si 2M2? Ito, makikita nyo to, di ba? 2M2, 2M2. So, I have 2M2 divided by L1 over E1 I1 plus L2 over E2 I2. Kita? Ito na po yung general formula for non-prismatic and non-homogeneous. Teka, kumalma. Paano pagka what if constant ang I? Anong tawag doon pag constant ang inertia? Equals to I1 and I2. Therefore, prismatic. Sir, i-multiply ko na lang yan ng I. Kasi equal naman yan, di ba? Pag minultiply ko to ng I, mawawala to, mawawala yan, mawawala to. To, mapupunta na lang dito. Tama? So, ibig sabihin, okay. Parang nagrereklamo ka ata, ano? So, tanggal na si I. So, multiply lang to ng I. Kasi nga, constant na. So, ito naman, yung formula para kapag prismatic lang. Kapag non-homogeneous pero prismatic. Next. What if if E is equal to EI E2. So, ibig sabihin, equal lahat ng modulus of elasticity. So, i-multiply mo lang ng E. Ay, bakit ko binura yun? So, mamumultiply lang to ng E. So, ngayon, ang magiging formula na natin is M1L1 plus 2M2 L1 plus L2 plus M3L2 plus 6A1 A1 bar over L plus 6A2 B bar 2 over L2 is equal to 6EI H1 over L1 plus H2 over L. Ngayon, pangit kasi, ito kasi, yung 6A1 bar 1, meron na po siyang formula, may derived formula na yan. Ay, mali. Ayan, so may mga, depende na yan sa loadings. No, depende na yan kapag ganito yung loadings mo. Ayan o, makikita nyo dyan o, this is 6A bar over L. Or, pinapalitan ko siya ng, kasi loro, no, yung, so, ibig sabihin lang yan, yung 6A bar, that is the loads on the left span, and then the right, and then the load at the right span. So,
mas maiksi siya kung ganito siya kakabisaduhin. M1L1 plus 2M2 L1 plus L2 plus M3L2 plus loro. Malanding LO lang tsaka RO. Equals to 6EI H1 over L1 plus H2 over L2. So, ito na po yung paki-memorize na formula. So, smiling face. No? This is the 3 moment. Standard formula for prismatic and homogeneous. So, yan na po yung kakabisaduhin yung formula. So, kung ayaw nyo yung kabisaduhin, balik kayo dun sa derivation natin. Ito recorded naman yung video, so i-replay nyo na lang.